Sino po sa inyo yung nakaramdam ng solid na pag-ibig ng magulang kahit hindi sa tatay, kahit hindi sa tatay, kahit hindi sa nanay? Pwede ba 'yun? pero yung nakaramdam ng pag-aalala, 'di ba? Yung tipong yung tao na to kahit di mo kaano-ano, hindi mo lang alam pero meron siyang father heart. 'Di ba? So yung mga kinanta natin kanina, yung mga testimony kanina, related talaga sa preaching natin na pag-aaralan ngayong gabi. Dahil ang title ng pag-aaralan natin ay Witnessing Using Full Armor of God. But let us pray first. Father, we thank you for all the testimonies na pinagkaloob niyo sa amin, na ibahagi ng mga kapatid ko sa aming mga anak mo, O Diyos. Maraming salamat sa paggamit niyo sa kanila upang ihayag ang iyong kabutihan, ang iyong kaluwalhatian sa aming lahat. O Diyos, ang lahat ng aming maririnig ngayong gabi, nawa ito mimo sa aming mga puso at maisagawa namin ito sa aming mga buhay. Gamitin mo po ako ng husto sa iyong kaharian. Itinataas ko po sa inyo lahat, minsan pa sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. All right. Witnessing with the full armor of God. Last Sunday, nung Wednesday, pinag-aralan natin kung ano yung functionality or yung functions ng full armor of God. Amen. Sino po dito nakakatanda? No, ano nga yung mga yon? Belt of truth, breastplate of righteousness, shield of faith. Gaano kalaki yon? Parang door, no? Ganun kalaki, no? Sabihin, covered talaga yung buong pagkatao mo. Ano pa? Sandals, Nino. Sandal of peace. Di ba? Ano pa? Ha? Helmet. Helmet of salvation. And sword of spirit. Meron pa ba? Baka meron pa yung naiisip. Now the question is, do you already know your significance? Do you know your significance? Ano yung significance? Yung kahalagahan mo. Sino po ditong nakakaalam kung gaano siya ka-significant? Do you know that when you are born, the moment you are born here in this earth, you already have your significance. Amen. You may not feel your significant sa mga kasama mo sa ibang lugar, pero merong talagang isang lugar na mararamdaman mong yung kahalagahan mo. Amen. And alam mo ba kung gaano kahirap or gaano ka delikado pag hindi mo alam yung kahalagahan mo? Diyan dumarating yung parang gusto mo na sumuko sa buhay kasi feeling mo wala kang halaga, wala kang silbi. 'Di ba? Kahit ang dami mo namang nagawa sa buhay, ang dami mo na na-prove, pero minsan darating ka sa buhay o doon sa point ng buhay mo na parang wala kang halaga. Ang dami nang na-prove ng Diyos sa buhay mo. But there will come a time, darating ka talaga sa point ng buhay mo na parang feeling mo walang ginawang mabuti ang Diyos sa buhay mo. Naranasan niyo na ba yun? Ang dami mo nang na-receive, ang dami nang pinatunayan ng Diyos sa buhay mo, ang dami ng chance na binigay sa'yo. Pero isang disappointment lang dumating sa buhay mo. Feeling mo, wala na. Amen. Alam niyo ba yung story ng prodigal son? Di ba? Alam niyo ba yung Rhema word? Ano pa? Alam niyo ba yung Apocalypse? Sana nakinig kayo nung Sunday. That's very important, no? And this is the Rhema word.
sa akin nung Sunday. And meron siyang apocalypse about the story of the prodigal son. Do you want to know? Sa Luke chapter 15 verse 11 to 32, mahaba to, no? Pero babasahin ko for you. Jesus continued. There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." Diba? Biruin mo, wala pa siyang alam sa estate planning. Pero kinuha niya na yung mana niya. Diba? So he divided his property between them. Ang bait ng tatay, no? Hallelujah. Magagamit mo to sa estate planning. So not long after that, the younger son got together all he had. No, kinuha niya na. Reminder, wala siyang estate planning. Kinuha niya lahat. Set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Lahat, binulustay niya lahat, ginawa niya lahat ng gusto niya. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country. And he began to be in need. Naghihirap, no? So he went and hired himself out to a citizen of that country. Namasukan na siya. Who sent him to his fields to feed pigs. Nagpakain na lang ng baboy. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating. Diba? Saklap, no? Na-enjoy niya naman. Pero dumating talaga sa punto ng buhay niya na sobrang down. Gusto kong basahin to ng buo pero cut the long story short. To cut the long story short, naramdaman niya yung hirap. Amen. Nilustay niya lahat, ginawa niya lahat ng gusto niya, dumating sa point ng buhay niya, na-realize niya, sobrang hirap na pala ng buhay niya. That even kaning baboy, kinakain niya na din. Diba? Naisip niya pa na parang mas mahirap pa siya sa servant. You can just imagine, umalis siya doon sa bahay ng tatay niya na meron siyang title ng sonship. Hello? Nakuha nyo? Umalis siya doon sa tahanan ng kanyang ama na meron siyang title ng sonship. And do you know na lahat ng tao sa buong mundo ay binigyan ng karapatan ng Diyos na maging anak at hindi servant. Umalis siya sa bahay ng kanyang ama carrying his sonship, and long after that bumalik siya with a servitude attitude. Ano nang ang sabi niya? Babalik na lang ako dun sa bahay ng aking ama. Papasok na lang ako or mangangamuhan na lang ako kahit maging servant na lang ako. Can you imagine that? Alam mo naman na anak ka, pero willing ka na maging alila para lang tanggapin ka. Does it ring a bell? Some of us, ang iniisip, yung mga prodigal sons ay yung mga nandito na dati at nag-backslide. Prodigal son, tawag natin doon, tama? Ang tanong, nung nag-backslide ba sila, meron ba silang dala na mana from our Father? Kaya nga sila nag-backslide kasi hirap na sila. Tama, mali? So the thing is, ang revelation dito sa prodigal son, lahat ng nilikha ay binigyan niya ng karapatan bilang maging isang anak. Amen. Buksan niyo yung isip niyo. Basahin natin dito sa 22. Dito sa 21. The son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son." Anong napapansin niyo sa mga unbeliever? Pag pinag-uusapan ng simbahan, anong sinasabi nila? Baka masunog ako dyan. Hello? Amen?
Sabi ni Pastor Pao ng linggo, kaya kung yung kuya niya, yung sumalubong sa kanya, malamang hindi na siya nakabalik. Di ba? Good thing, tatay niya yung sumalubong sa kanya. Tuloy natin. But the father said to his servant, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. Nakuha nyo? Nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, ano ka? Dead. At nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ano nangyari sa'yo? Na born again. Amen? So yung mga nag-backslide, ano yun, double dead? Tapos double born again? Hindi naman talaga nawala eh. 'Di ba? Nagulumihanan lang. Kasi kung talagang nawala na sila totally sa Panginoon, hindi na sila makakabalik. Amen. So, he was lost and is found. So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. Diba? The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Anong napansin niya sinabi nung older brother? I've been slaving for you. Hindi niya, kahit nandun siya sa loob ng bahay, hindi niya naisip na siya ay anak. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah. Next. Yet, you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours who was squandered your property with prostitutes comes home, you killed the fattened calf for him. Ano sabi ng tatay? My son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this father of yours was dead. Because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. Ang ano nga dito, ang bait pa ng tatay eh. Ang bait pa ng tatay dito, pero, di ba? Kung titignan mo siguro sa ibang version, sabi, ba't ganyan attitude mo? Di ba? Amen. Kasama kita dito. Simula noon pa hanggang ngayon, at lahat ng nandito ay sa'yo. Yung mga Christians, mga kapatid, tayong mga Christians na naturing, mga anak ng Diyos, hindi natin alam na pwede pala tayong humingi. Na pwede pala natin ma-enjoy yung perks doon sa loob ng tahanan ng ating Ama. 'Di ba? Pero ang nangyari, nag-focus tayo being a servant and not being a son. Ang servant ba pag nag-matured, anong kalalabasan? Servant pa rin. 'Di ba? Habang buhay, servant 'yan. Pero ang son, pag nag-matured, matured son of God, and after that, fatherhood. Amen? So kung servanthood yung ating thinking, talagang hanggang dun lang tayo. Sabi, ask and you shall receive. Knock in the door and you shall find. And the door will be open unto you. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin mga kapatid,
the real prodigal son ay hindi yung mga kasama natin dito at nawawala. Ang totoong prodigal son ay yung mga kasama na natin saan? Sa labas. Bakit ba sa tingin ninyo kailangan natin dalhin or suotin yung full armor of God kung nandito lang naman tayo nagmi-minister? Hello? Bakit kailangan mo ng full armor of God kung dito ka lang naman sa loob magmi-minister? Sino dito may trabaho? May negosyo? Sino may nakakasalamuha na hindi Kristiyano? Hallelujah. Meron akong isang na-share nito eh. God's promise, di ba? Nagkaroon ng separation eh. Tama? Now, God's promise is what? Salvation. Tama? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an eternal life. Diba? No, eternal life starts when you accepted Christ. Amen? Bakit? Kasi from there, ano nangyari? You received your salvation. Ano yung salvation? Salvation is, came from the root word salvage. Ano ibig sabihin? To restore something to its original form. Naintindihan po natin? To restore something. To snatch from someone and restore to its original design. Nung nangyari kay Eva at Adan, nung sila ay nagkasala, nagkaroon ng fall. Alam ko, na-discuss ko na to before. Di ba? So, nung nagkaroon ng fall, ano nangyari? Nawala yung full armor of God. Na dati ka namang meron nun eh. Amen? Pansinin nyo, bakit lahat ng tao, mapa-Kristiyano man o mapa-prodigal son man, ay merong hinahanap? Tama, mali? Sinong merong hinahanap sa buhay? Diba? Lalo na yung mga prodigal son kasi hindi nila alam that the Father is waiting for them. Diba? Anong ginawa ng prodigal son nung siya ay naubusan na ng resources? Namasukan. Diba? Naging slave. Kasi yun ang alam niya. Hindi niya alam that the Father is waiting for him. Tama? Kasi lack of knowledge eh. Hindi niya alam kung ano mukhang ihaharap niya kasi makasalanan nga siya eh. Di ba yun naman ang thinking ng mga unbelievers? Hello? Kaya, kung ikaw ay immature son, ang iisipin mo doon sa mga, di ba, yung nangyari dito sa kuya, immature eh, no? May servanthood, may servitude eh. Di ba? Pinaghalo ko na. Servant attitude. Kung pag nakita niya, bakit ganun? Yung kakabalik lang, kakatanggap lang sa'yo, Lord, pero nabibless na siya ako, ang tagal ko na nagsuserve sa'yo, sa church mo. Naintindihan? Bakit ganun? Siya, ang bata pa niya, na Kristiyano, pero binibless mo na ng gusto. Pero akong tagal ko na nagsuserve sa'yo. Bakit ganun? Bakit ngayon? Ganito pa rin. Diba? Now, the thing is, lahat tayo may hinahanap. Pag meron na wala sa'yo, anong gagawin mo? Hahanapin mo. Amen? Ano yung hinahanap? Kahit sino, mapa-unbeliever man, o mapa-ambassador of God man yan, merong hinahanap. Ano yun? Power. Bakit? Paano natin nalaman na yun yung hinahanap natin? Because that's what we lost. Tama? Yun yung nawala sa atin, yung dominion.
Imposibleng hindi mo hanapin yung nawala sa'yo kahit hindi ka aware, hahanapin at hahanapin mo yon. Tama? Hindi, Pastor. We are just working hard. Di ba? Ginagawa lang namin yung calling namin, kung anong trabaho namin, kung anong negosyo namin. Yun nga eh. Ano ba yung ginagawa mo ngayon sa trabaho mo, 'di ba? Ano yung makukuha mo? Pera, tama? We all want to earn. Tama, mali. Bakit? Kasi we are longing for the power na madadala nung pera na kinikita natin. Ano? Power to buy what we want. Power to go where we want. Tama? Pag wala kang pera, wala ka ngayong power bumili. Tama? Pwede mo ba sabihin sa tindahan, ako ay ambassador. Bigyan mo ko niyan. Bigyan mo ko nun. Pwede ba yun? Pagsarahan ka ng pinto nun eh. So lahat tayo, we are looking for power because that is what we've lost. Amen. Alam mo kung bakit karamihan ng tao sa mundo bumabagsak pagdating ng examination? Ha? Alam niyo kung bakit? Stress? Di ba? Lahat tayo may exam sa buhay. Lahat ng trials na pinagdadaanan natin, exam yan. Tingnan nyo, bakit kaya? Bukas na lang ako magre-review para fresh pa sa utak ko. Score, 2/40. Di ba? Bukas na lang nag-review para fresh sa utak ko. Dati, dahilan ko rin yan eh. Ang ending, walang pumasok sa utak kasi kakamadali ng review. Di ba? Amen. Ngayon, nagre-review tayo. We are studying. Bakit? Hallelujah. Pagtingnan natin mamaya kung bakit. It's not actually the money. It's not actually the money we want. It's the power na binibigay nung pera sa atin para magawa kung anong gusto natin. Tama? So it's all motivated by this need to be restored back by the dominion spirit of God. Amen? Maraming tao subsub na lahat sa katrabaho para kumita ng pera, kung ano-ano nang pinasok, para kumita ng pera, because we are longing for power. Nakakalimutan na natin that, hey, we are sons of God. That we have the power to declare. Hallelujah. Tagal ko nang walang trabaho. Tagal kong walang trabaho since 2023. Ay, tama ba? Hindi, 2023. Since 23 ako. You can just imagine. Ganun katagal ako walang trabaho. Namasukan na. Namasukan. Matagal ako hindi nag-empleyado. And I tried. Nag-apply ako ulit, di ba? Sinubukan ko mundo ng sales. Ulit. So, na-hire ako, ahente lang. Kasi tagal kong walang experience eh. Di ba? Yun ang akala nila. And then, merong lumapit sa akin. Inofera niya ako, kasi he knows me. Inofera niya ako, bukod dun sa iwa, ito current. So I received an offer, una dun sa HR, pero yun nga sabi nga ni Doc Albert yung rejection, hindi siya rejection, it's a redirection. Diba? Biro mo, kinukuha ko ng HR agad as a sales director. Pero sabi ko, parang di pa yata ako ready dun Yung kukunin ko mga manager, wala pa rin experience sa real estate. But the thing is, ang tagal na nung experience ko sa real estate. Nung pumasok ako ng car industry, I don't know how to declare. Parang, alam ko naman yung principle pero hindi ko ginawa. So nag-apply ako, tinanggap ko na lang yung position na yon. Kasi wala kailangan talaga Pero sabi ko, Lord, ang sabi mo, we will not the head. We should be the head and not the tail. So I'm claiming it now. Lord, I'm ready for it. Di ba?
we will not be the tail. Let's declare the power that we have. Diba? Hindi naman yung sobrang parang magiging supernatural o superstitious ka na, Lord, bigyan mo na sa akin to. Ready na ako. Hindi, you need to act as well. Amen? Lahat naman yun nag-umpisa sa motivation talaga eh. Na meron tayong dominion, kaya tayo naghahanap ng power. Amen? Alam nyo ba na nagkaroon talaga ng problema ang Diyos nung nagkaroon ng fall? Amen? Dito na tayo papasok. Bakit kailangan natin ng full armor of God? Papasok na tayo. Patapos na din yung oras. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Nakaka-pressure pala, no? Hallelujah. Do you know that God has a problem before? Alam nyo kung ano? Kasi, God nga siya eh. Diba? God nga siya eh. Tayo tao eh. Paano niya ngayon tayo aabutin? God siya, tao tayo, makasalanan na, nagkaroon ng fall. Siya, God siya. Hindi na pwede. Nagkaroon na ng gap. For all men have sinned and fall short to the glory of God. Intindihan? So nagkaroon, problemado ang Diyos. Gaya nung sabi ni Papa kanina, kaya napapangiti ako eh. Sabi ko, Father heart. Yes. Ang God the Father, yun ang naramdaman niya. Oh, sarili ko. Di ba lagi natin sinasabi? Oh, Diyos ko. Siya naman, wala na siyang kasabihin Diyos ko eh. Oh, sarili ko. Ano na ngayon ang mangyayari sa mga tao? Di ba? Wala na ang glory ko sa kanila. Hello? Mind the word glory, ah. Tandaan niyo mabuti to. Wala na ang glory ko sa kanila. Hindi na ako pwedeng makaabot sa kanila. Anong gagawin ko ngayon? Isaiah chapter 9 verse 6, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So, from God, ano nangyari? Naging tao. Naging tao siya. For the Word was with God, di ba? And the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. God did not stay who He is to reach us and restore us. Nakuha natin? Hindi siya nanatiling Diyos para maabot niya tayo ng mga makasalanan. In fact, ano nangyari? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay naging kasalanan. Kinuha niya lahat ng kasalanan natin. Amen? Para tayo naman ay makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. John 20 verse 21. Then Jesus said to them again, Peace to you. As the Father has sent me, I also send you as my representative. Diba? Ibig sabihin, we are sent now, diba? And we need to wear the full armor of God. Saan tayo sinesend? Lahat tayo may mga kanya-kanyang endeavor, tama? Huwag tayong maghanap ng lugar na ang gusto mo, environment mo puro Christians. Gusto mo yung tugtog pag nasa faculty ka, Christian song. Para ma-consider nasa Christian world pa rin ako. Tama, mali? That is just justifying your weakness. Pastor, parang hindi naman. Ang saya nga kasi sa trabaho namin, puro Christians kami. Ang tanong, bakit ganun? Kahit nandun ka na sa trabaho mo, puro Christians kayo, mas marami pa rin ang record ng pinapanganak na makasalanan kaysa dun sa mga naboborn again. Amen? Ibig sabihin, there's something wrong. Merong hindi effective na practice na ginagawa ang mga traditional Christians. Naintindihan natin? Ang tanong, is God smarter than us?
Is God smarter than us? Parang yung iba hindi sure. Parang inisip ng iba, hindi, mas matalino ako sa Diyos. Hello. Is God smarter than us? Yes. If you admit that God is smarter than us, we cannot, therefore we cannot improve the program He already has. Amen? Ano yung programa na yon? To reach out the nation. No? Do you really want to reach out the nation? The best way to win them is to be identified with them. Pastor, paano naman yung sinasabi, do not equally yoke with the unbelievers? Do not equally yoke with the unbelievers. Equally yoke. Ibig sabihin, ginagawa mo na rin kung anong ginagawa nila. Iba yung being identified with them at yung nakikisama ka na. Ginagawa mo na din kung anong ginagawa nila. Amen. Amen ba? Kanina, nasabi ko na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word became flesh. Tama? Kung ang Diyos nga bumabae, hinubad niya pagka-Diyos niya, pero tayo ayaw natin umalis sa comfort zone natin. Ang lagi lang natin kausap, Christians. Kailangan po bang suotin yung full armor of God, Pastor? Kung kausap mo Christian din, ano yung mag-iispadahan kayo? Hallelujah kayo. Di ba? Pastor, kasama ko ngayon, Christian din eh. Talaga? Praise the Lord. Ano ginagawa nyo? Nag-iispadahan kami. Palakasan kami ng spirit, oh. Palakihan kami ng shield. Naintindihan? Now, the thing is, God dwells among us. If you want to really win the world, we need to be identified with them. Do you know what's the meaning of glory? Glory, in a sense, in Hebrew, di ba? Glory is nature. The glory of God. The nature of God. Amen. Anong nawala sa atin? Yung glory of God. Because before we have the nature of God. Ay, hallelujah. Praise the Lord. We have dominion. Ano sabi niya? Let us create man after our own image and likeness. Diba? Let them have dominion. Let us create man after our own image and likeness. Ibig sabihin, we have the very nature of God. Amen. Hallelujah. Yun yung nawala sa atin. Glory. Kaya, di ba, lagi natin pinagpipray, let your glory be seen upon us. Let your light shine upon us. Amen? Hallelujah. Kaya mo sinusuot yung full armor of God because, you are going to win a battle. Kiniklaim na, you are going to win a battle. You can just imagine, kung idodrawing mo yung full armor of God, wala kang makikitang tao. Ang makikita mo, yung shield of what? Shield of faith. Hindi mo makikita yung sarili mo, ang makikita nila pananampalataya mo sa Panginoon. Ay, grabe yun ah. Sasabak ka ng gera, dala-dala mo, shield of faith, walang nakikitang glory mo. Ang nakikita, glory ng Diyos. Amen. Let your nature be the witness, not your avoidance. Karamihan ng tao, kaya nga natutuwa ko dun sa sa testimony ni Brother Raf. 'Di ba? Napunta siya doon, hindi siya aware, pero nanalo siya. Tama? He won the victory not by avoidance, but by wearing the full armor of God. Hindi siya aware. Amen? Biruin mo yun, nagawa niya, tayo pa kaya? Sino po dito ang gustong manalo? Sino sa inyong gustong gawin yung inutos ng Diyos?
sa atin that make disciples of all nations. Di ba? Wear the full armor of God. Kasi merong inutos siya sa iyo eh. Di ba? Make disciples of all nations. If you're gonna do that, na wala kang full armor of God, you will lose. Kaya karamihan ng Kristiyano umiiwas. May celebration. Iiwas. Kasi inuman yan eh. Pastor, tama lang naman yun, di ba? Umiiwas ako. The real problem is, we witness by mouth and not by nature. Amen? Hello? Yun talaga yung problema. We witness by mouth and not by nature. We avoid because we cannot resist. Di ba sabi, flee from the temptation? Yan kasi alam ko may re-rebat kayo sa mga isip ninyo eh. Paano hindi a-avoid? Sabi, flee from the temptation. Ang tanong, pag pumunta ka ba doon, are you tempted? Hindi ka tinitempt. Tama? Natural lang yun, nakalatag lahat. May mga drinks, may wine, tama? May food, mga prodigal son nandun. Tinitempt ka ba? Hindi. Nagre-radiate lang o nagre-reflect lang kung ano yung nature na meron ka. Hello? Feeling mo tinitempt ka pero hindi naman nagsasalita yung alak. Inumin mo na ako. Be witness to what you don't do. Paano nila malalaman na tunay kang Kristiyano kung lagi kang umiiwas? Pansinin nyo, pagdating mo sa isang grupo tapos nag-share ka agad, God is good. God loves you. Pagtalikod mo, sino sabi nun? Tapos pag kinabukasan, parating ka na, yan na naman siya, si God is good, si God loves you. Si pastor, andyan na. Tama, mali. Pero if you will be identified with them, hindi ka equally yoke with them, but you are being with them just like Jesus. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ. Philippians chapter 2, verse 5. Diba? Who being in very nature, God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant. Being made in human likeness, he became like a man to win man. Amen? He became like a man to win man. Do you really want to win the nation? We need to be with them to win them. Pansinin nyo, bakit ang tagal natin madagdagan? Kasi we're not being with them. Ang kasama mo lang lagi, mga to. Tama? Hindi na tayo magtataka, bakit hindi tayo dumadami? What is the normal Christian response? Christian response to compromiser. Pag nakita ka ng mga kapwa mong Kristiyano, kasama mo yung mga prodigal son, mga unbelievers, anong tatawag sa'yo? Compromiser. Kung totoo na ikaw ay compromiser, I can rather say right now that the number one compromiser is Jesus Christ. Paano nangyari? Diba? He is God, but He became a man to win us all. Amen? Never confuse a compassion with compromise. Ang nangyari kay God, ang nangyari sa Panginoon, ang naramdaman niya ay compassion. He didn't compromise. Compassion na nangyari sa Kanya. That's why He became a man to win you and me. Paano ko masasabing effective yung ginawang program ng Diyos? Kita mo, nandito ako ngayon, andyan ka ngayon, andyan yung katabi mo. Big sabihin, na-win ka because of His program. Amen? Tapos tayo, we are trying to win someone using another method, another program na hindi program ng Diyos. Amen ba? Hallelujah. To get your brother and to reach your brother out from the pig pen, paano mo siya i-reach out? Talagang magkakaputik ka rin. Tama? Madudumihan ka rin. Si Jesus, nawalan siya ng reputation. Diba? Kung sa ibang salin, with no reputation, He became like a man. Don't get me wrong. Okay? But, kailangan tanggalin namin yung reputation namin? If that's what it takes, para ma-win mo yung kasama mo sa trabaho ngayon, then go. Diba? Alam niyo mga kapatid, kung ang inutos ng Diyos na lahat tayo dapat nandito na lang, wala na. Pero hindi eh.
Ano sabi niya? You dominate. 'Di ba? Kaya nga nakaka-bless yung mga testimonies nila Doc at saka nila, ano ba dapat itawag kay Erica? RPM, tama? Parang revolution per minute, no? Ng kotse. So, yung testimonies nila, finulfill nila kung ano yung mandate na binigay sa kanila. Now, anong gagawin nila? They will win to their endeavor. Doon sila ngayon iilaw. Tama? Huwag mong piliin yung workplace na puro Christians. Kaya ka pinasusuot ng full armor kasi nga sa workplace mo, kailangan mo magliwanag. Kailangan makita ang glory ng Diyos sa'yo. Kailangan makita nila yung ginagawa nila, hindi mo ginagawa. Hello? Nagiinuman na sila, may celebration, di ba? Party, hindi natin maiwasan. Sila lahat nagiinuman, sila magtataka, bakit hindi ka uminom? It will not benefit me. I'm sorry. I'm here to celebrate with you. Hindi ka ngayon KJ kasi nagse-celebrate ka din eh. Tama? Ano iniinom mo? Iced tea. So what? Tama, mali? Hallelujah. Di ba hindi naman masamang uminom ng wine? Oo. Pero sabi ng Diyos, if you are doing something, siguraduhin mong wala kang masastumble. Tama? You can drink privately. Hindi nga pinagbabawal di ba? Pero pag may nakakitang iba, just because you want to win them, kailangan mong ipakita sa kanila kung ano yung hindi mo ginagawa. You will witness to what you don't do. Amen? Hallelujah. Sana may natututunan kayo mga kapatid. Conclusion. Jesus became flesh. To what? To reach us. To redeem us back to His Spirit. Amen? If you want to call it compromising, then go. You call it compromising, but that is really a compassion. Tatay yun Tama? Wala na. Ano magagawa ko na? Yung mga anak ko nadali na. So I need to do something. Di ba ang tatay gagawin lahat para lang mapabuti ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Gagawin niya lahat para sa pamilya niya. Tama? Hallelujah. Luke chapter 5 verse 30. Basahin natin itong mga verse na to and we will close. But the Pharisees and the teachers of the law who belonged to their sect complained to His disciples, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Sounds familiar? Jesus answered to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." Amen? Make them repent. Diba? Make them repent by seeing the glory of God in you. Amen? Last verse. Luke chapter 7 verse 34. The Son of Man has come eating and drinking. And you say, "Look, a man who is glutton and a heavy wine drinker, a friend of tax collectors and sinners, including non-observant Jews. Yet wisdom is vindicated and shown to be right by all her children, by the lifestyle, moral character, and good deeds of her followers." Diba? So what? Be identified with them and be the light of the world. Amen? Again, ang ilaw, hindi mo kailangan pa ilawin sa maliwanag na. Ang ilaw, kailangan umilaw sa madilim. Amen? Ang armor, ginagamit yan, sinusuot yan pag may gera kang pupuntahan. Hindi yan ginagamit pagka may conference kang gaganapan. Amen? Nasa conference ka, halimbawa ngayon, suot mo naka full armor ka, ano nangyari? Lahat sila naka fresh looking lang, tas ikaw, full armor. I have the spirit, I have the sword of spirit. Diba? May natutunan po? Hallelujah. Sana huwag kayong maumay sa full armor of God, no? Kasi we really need that. Maaari po ba tayong tumayo at tayo manalangin? Hallelujah. Ama namin Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Kami po'y talagang tunay na nagpapasalamat sa inyo sa pagpapaalala sa amin who we are, who we really are, your sons. We thank you for that privilege. God, may you help us, may your Spirit be with us to win every prodigal son na nasa paligid namin. Bring them back to you as we have the fatherhood spirit in the name of Jesus. Amen. Amen.